sound of your name, at the sound of your name, all kingdoms bow at the sound of your name. I know you'll make a way, and I don't always understand, and I don't always get to see, but I will believe it, I will believe it, 'cause you make mountains move, you make giants fall, and you use songs of praise to shake prison walls. And I will speak to my fear, I will preach to my doubt, that you were faithful then, you'll be faithful now. You're forever faithful, Lord, and I trust you, Jesus. And I am standing on your word, calling heaven down to earth, and you will fight my enemies, and this will end in victory, and I will believe it, yes I will believe it. You make mountains move, you make giants fall, and you use songs of praise to shake prison walls. And I will speak to my fear, I will preach to my doubt, that you were faithful then, you'll be faithful now. Oh, you were faithful then, you'll be faithful now. And I know that you never fail. Oh yes, I know that you never will. And I know that you never fail. Oh yes, I know that you never will. 'Cause you make mountains move, you make giants fall. Sing it up. To break prison walls, I will speak to my fear. Oh, I will preach to my doubt, that you were faithful then, you'll be faithful now. Hey, you make mountains move, you make giants fall, and you use songs of praise to shake prison walls. And I will speak to my fear, oh, I will preach to my doubt, that you were faithful then, you'll be faithful now. Oh, you were faithful then, you'll be faithful now. Spirits out, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray.
as we repent, turn from sin, revival embers smoldering, breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. For hearts that burn, holy feet, purify in faith and deed. Refine us by strengthen what we made. So be the church and bear your light, a lamp of flame, city bright, King and kingdom come is what we pray. Yeah, we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. Oh, pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit out. We receive your spirit out. So pour your spirit out, 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 pour your spirit out. Little the redeemed, prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Move upon our praise. Sons and daughters sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Little the redeemed, prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing. For your spirit move upon our praise. Sons and daughters sing. We can hear the wind blowing. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit out. Praise God! Isang napakaganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanyanyahan ko kung ang lahat ay tumayo at sabay-sabay nating purihin, sabay-sabay nating pasalamatan ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Tunay na may kasiglahan sa ating pagpupuri sa Panginoon. Palapak natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Hallelujah! Tunay na tayo'y Kanyang binigyan ng kalayaan, kaya't malaya tayong makakalapit, malaya tayong umawit, malaya tayong sumayaw sa umagang ito. Sino mang nagmamahal sa Panginoon, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus!
sing. Through you the dead will rise. Through you our hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you my heart screams, I am free. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. Sing it out again. I am free. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. Through you the kingdom comes. Hallelujah. Through you the kingdom comes. Through you the battles won. Through you I'm not afraid. Through you the price is paid. Through you there's victory. Because of you my heart sings. I am free. We are free in the name of Jesus. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. Who the Son sets free is free indeed. 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 Who the Son sets free. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Hallelujah. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free. Who the Son sets free is free indeed. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for
Lord God. We magnify your holy name, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy nating itaas ang ating mga papuri. Patuloy natin siyang awitan. Hayaan mo nga po, O Diyos, na sabay-sabay naming maranasan na yung presensya sa umagang ito, Panginoon. Ititiwala kami, O Diyos, na mapupuno ang aming mga puso ng kagalakan nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one.
Thank you, Jesus. Tunay o Diyos na wala kang katulad sa aming mga buhay, Panginoon. Karapat-dapat ka lamang, O Diyos, ng lahat ng papuri, ng lahat ng pasasalamat, Panginoon, at ng lahat ng pagsamba, O Diyos. Tunay, Panginoon, na walang makakahadlang sa aming paglapit sa iyo sa umagang ito. Tuloy kang gumawa, tuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord God. Titiwala kami, O Diyos. May gagawin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Sama-sama naming mararanasan ng iyong presensya, O Diyos. Ang kapunuang nagmumula sa iyo, Panginoon, ang aming mararanasan sa aming mga buhay. Praise you, Jesus. We worship you, Lord God. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free
see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Yes, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Tunay o Diyos, karapat-dapat ka lamang ng lahat ng aming papuri at pagsamba sa umaga. Ikaw ang Diyos, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, patuloy na aming pupurihin, patuloy na aming sasambahin sa aming mga buhay, Panginoon. We thank you, Jesus. We thank you, Lord God. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Aming Diyos na tapat, Diyos na dakila sa aming mga buhay na patuloy na aming pinagtitiwalaan. Tunay o Diyos, wala ka nga pong katulad sa aming mga buhay. Sumalang ito, malaya tayong makakalapit sa Panginoon. Malaya tayong makipag-usap sa Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Sino mang may mga kabigatan, sino mang nagdaranas ng mga kahirapan, mga pagsubok sa buhay, patuloy tayong lumapit sa Panginoon at tayo makipag-usap sa Kanya. Ibuka mo ang iyong bibig, kapatid, at patuloy kang makipag-usap sa Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. We thank you, Jesus. Tunay na sa Panginoon lamang natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Sa Diyos lamang natin mararanasan ang tunay na kagalingan na kailangan natin sa ating mga buhay. Hallelujah. Purihin ang iyong kagandaang loob, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We worship you, Lord God. Hallelujah. We declare your goodness, Panginoon, sa umagang ito. We declare your victory. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Come on, church. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Sing it out again. Amazing grace. Amazing grace, how sweet.
yourself down, raising up the broken to life. Yes, Jesus, hallelujah. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, Panginoon. Kami iyong tinubos, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak na si Jesus at pinatawad sa aming mga kasalanan. At sa umagang ito, Panginoon, naririto kami may kalayaang nagpupuri, may kalayaang nagpapasalamat, may kalayaang sumasamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tunay o Diyos, na ganoon kataas, ganoon kalawak, ganoon kaganda ang iyong pag-ibig na ibinuhos sa amin, Panginoon. Narito kami, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, kaya patuloy kaming sumasamba, patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. O Diyos, maraming salamat sa kagalakan, sa kapunuan sa aming mga puso, at sa presensya mo na sabay-sabay at sama-sama naming naranasan sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, dakilain ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ba ay pinagpala? Amen. So salamat po sa mga katotohanang ipinapahayag ng mga awitin na atin pong kinanta. Tunay nga na tayo po ay pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Are we free? Indeed. So when the Son sets us free, we are free indeed. Amen? Tayo nga po ay tunay na pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. So salamat, purihin po ang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak na sa ating Panginoong Jesucristo na matay doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan at tayo po ay tubusin, palayain mula sa pagkakaalipin sa ating mga kasalanan. At salamat sa Banal na Espiritu na siya pong naging garantiya na tayo po na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay tatamasa ng mga pagpapalang ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. So salamat po sa mga katotohanan ito. Tunay na tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen? So sa umaga pong ito, kagalakan ko pong muli na kayo ay makasama sa paglilingkod. Kagalakan ko pong muli na kayo ay makasama sa araw ng panambahang ito. At tayo po ngayon ay nasa ika-5 linggo na ng ating pong pag-aaral sa aklat ng Ephesians. So, excited po ba tayo? Amen. So, ayayahan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 7 to 16. At makita po natin, mabasa po natin yung salita na ating pag-aaralan. So, but to each one of us, grace has been given, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, the teachers, to equip his people for the works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become
in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does it work. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy ko pong itinataas sa iyo ang gawain na ito. Hayaan mo na ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na magbigay sa amin ng pangunawa upang maintindihan po namin, O Diyos, ang salita na amin pong tatanggapin sa umagang ito. Patuloy ka pong magministeryo at hayaan mo na sa umagang ito patuloy naming tanggapin ang pagpapala, pagtutuwid, pagpapaalala na nagmumula sa iyong salita, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So in the past few weeks, natapos po nating pag-usapan yung mga espiritual na pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ano po? At matapos tayong pagpalain ng Diyos, spiritual, makita natin na tayo ay dating mga patay at muling binuhay ng dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Dati tayo ay malayo sa Kanya, pero ngayon, nang dahil sa ating Panginoon, tayo ay nabigyang pagkakataon na makalapit at tamasain ang mga pagpapala at mga pangako na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At ngayon, makita natin na mayroong ipinagkaloob ang ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa po sa atin. Amen? At ang ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo ang bagay na ito sa kadahilanang tayo ay nasa iisang iglesia. Ano po? At makita natin kung ano yung purpose ng bagay na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. So makita po natin doon sa ating unang binasa, sabi ni Pablo, each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. What does He ascended mean except that He also descended to the lower earthly regions? And He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. So makita natin kung ano yung purpose. Ano po ng bagay na ipinagkaloob? Ano po yung kaloob na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? So maliban doon sa pagpapalang espiritual na ibinigay ng Diyos, maliban doon sa kaligtasan na atin pong tinanggap mula sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay binigyan ng kaloob ng ating Panginoon upang makapaglingkod sa Kanya. And as we notice it, sabi ni Paul, each one of us has been given a grace. Nangangahulugan na wala po ni isa sa atin ang karapat-dapat maglingkod sa Panginoon. Ngunit nang dahil sa Kanyang biyaya, hindi lang tayo pinagpala espiritual, hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon, kundi tayo ay binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating Diyos Ama. So makita natin na tayo, dating mga patay, dati tayo ng mga masuwayin, dati tayo nahiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Dati tayo walang pag-asa at walang kinikilalang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tinawag ng Panginoon nang sa ganon ang buhay natin ay magamit ng Panginoon para sa Kanyang ikaluluwalhati. So makita po natin na ang paglilingkod sa Panginoon ay isang pagpapala. Makita po natin na ang paglilingkod sa Diyos ay biyayang ipinagkaloob sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sapagkat kung hindi natin paglilingkuran ang Diyos, kanino tayo maglilingkod? Alalahanin po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon, we cannot serve two masters. Hindi pwedeng naglilingkod ka sa Diyos and at the same time naglilingkod ka sa iba. At hindi pwedeng naglilingkod ka sa iba and at the same time pinaglilingkuran natin ng Panginoon. So makita natin, ano po, na yung purpose nitong grace na ito. Sa NIV translation, yung ginamit na salita ay grace. Pero sa ibang translation, ang ginamit na salita ay special gift. Doon sa verse 7. Makita natin na yung biyaya na ito, makita natin na yung regalo na ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, nang sa ganon, sa pamamagitan ng buhay natin, mahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. That's why it says in verse 10,
makita po natin, Christ gave us gifts so that through us, He might fill all things with Himself. Makita po natin yung last phrase doon sa verse 10, in order that He might fill with Himself the whole universe. So makita natin, yung buhay ni Pablo, sabi niya sa chapter 3, verse 7 to 8, I became a servant of this gospel by the gift of God. So yung paglilingkod na ginagawa ni Pablo ay isang pagpapala na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos na ating pinaglilingkuran. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all the Lord's people, ako ang pinakahamak sa lahat, sabi ni Pablo. Bakit? Sapagkat bago siya maglingkod sa Panginoon, dati niyang inusig ang mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sino ba si Pablo? Si Pablo lang naman yung naging dahilan kung bakit namatay si Esteban. He was the reason why Stephen was stoned to death. Siya lang naman yung dahilan kung bakit nakulong at nabilanggo yung mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. Siya lang naman yung dahilan kung bakit namatay yung mga taong naglilingkod sa Diyos. Pero makita natin na sa kabila ng kapangitan ng kanyang buhay, tinawag siya ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Nang sa ganon sa pamamagitan ng buhay ni Pablo, mahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. And that's the same calling, that's the same gift that God has given to us. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya nang sa ganon sa pamamagitan ng buhay natin, maluwalhati ang Panginoon. Hindi lang plano ng Diyos na iligtas tayo. Plinano rin ng Diyos na gamitin ang buhay ng bawat isa sa atin para paglingkuran ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi Diyos ang paglilingkuran natin, kanino tayo maglilingkod? Kailangan nating maunawaan, mga kapatid, na bago tayo pagharian ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinamumunuan ng dyablo. We are under the dominion of Satan. Kung makikita po natin doon sa Acts chapter 26 verse 18, ito yung encounter ni Paul kay Jesus. When he was on his way to Damascus para usigin, para ibilanggo, para dakpin yung mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero habang siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang journey, bigla niyang na-encounter ang ating Panginoong Jesucristo at ang sabi ni Pablo, sino ka? Sabi ng ating Panginoon, Pablo, ako ito, ang iyong inuusig. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Pablo, I am sending you to the Gentiles. I am sending you to them so that they may turn from darkness to light and then from the dominion of Satan to God. So makita natin na hanggat ang isang tao ay hindi nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, hanggat hindi siya sumasampalataya sa ating Panginoon, ang demonyo ang namumuno sa buhay ng taong wala sa ating Panginoong Jesucristo. They are under the dominion of Satan. And can you imagine kung gaano karaming tao ang nakabalik sa Panginoon dahil sa paglilingkod na ginawa ni Pablo? Can you imagine kung gaano karami ang tao na pwedeng makabalik sa Panginoon just because you allow yourself na gamitin ng Panginoon para sa kanyang ikaluluwalhati? Binigyan tayo ng kaloob ng Panginoon. Hindi niya lang tayo iniligtas. He has given us the wisdom. He has given us His Spirit to empower us para gawin yung bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon para sa kanyang ikaluluwalhati. And what a privilege para sa bawat isa po sa atin. Isang pribilehiyo para sa atin na gamitin ng Panginoon. Lahat tayo, mula pagkabata, tinuturoan tayo ng magulang natin na mangarap. Mag-aral ng mabuti nang sa ganon, dumating ang araw magkaroon ka ng maayos na buhay. At kapag ikaw ay nakapagtapos sa kolehiyo, wala kang ibang gusto kundi maluklok doon sa posisyon. Maluklok doon sa propesyon na iyong tinahak. Walang gusto sa atin dito na maging utusan.
Walang gusto dito sa atin na maging sunod-sunuran lang. Pero makita natin na yung prinsipyo ng mundong ito, pinag-aagawan kung ano yung posisyon, kung ano yung propesyon na pwedeng ibigay sa kanila ng mundong ito. Pero yung paglilingkod sa Panginoon, libreng ibinibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero bakit kumpara sa propesyon na tinatahak ng mundong ito, kakaunti ang tumutugon sa panawagan ng Panginoon? Tayo po ay tinawag. Tayo ay iniligtas. Mapalad tayo. Sapagkat tayo yung mga unang nakakilala. Tayo yung unang mga tumanggap ng pagpapala ng Panginoon. But think of your family. Think of your neighbors. Think of your friends, of your workmates who are unbelievers, who are not under the dominion of God. Hawak ng kaaway ang buhay nila. Hawak ng dyablo ang buhay ng isang tao na wala sa ating Panginoong Jesucristo. And yet, here we are. Ini-enjoy natin yung presence ng Panginoon. Sumasamba tayo. Nararanasan natin yung kanyang presensya. Pero sapat na ba yun para mapaglingkuran natin ang ating Panginoon? Wala ba tayong compassionate heart towards those people who are not yet with God? Because we know na sila ay nasa kapahamakan. Alam natin na ang taong wala sa Panginoon ay nasa kapahamakan. Pero heto tayo ngayon, sumasamba, nakikinig ng kanyang salita, napagpapala, and yet we do nothing to reach them out. We do nothing to present the gospel to them. So ito po ay paalala sa bawat isa sa atin na hindi lang tayo pinagpala ng Panginoon espiritual. Hindi lang tayo iniligtas ng Diyos mula sa kapahamakan. Pero parte ng bahagi ng Panginoon na gamitin ang buhay ng bawat isa sa atin para sa kanyang ikaluluwalhati. So that He might be able to feel with Himself yung mga tao na nakipag-isa sa Kanya just because you share to them the gospel. Just because you allow yourself to be used by God para i-extend yung kanyang kingdom, i-extend yung kanyang kaharian. Sapagkat hindi maghahari ang Panginoon sa buhay ng isang tao hanggat hindi siya naniniwala at nananampalataya sa mabuting balita. Hanggat hindi siya nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. So makita natin, maunawaan natin na yung paglilingkod ay pagpapala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang ito isang obligasyon na ibinigay ng Diyos na, ito gawin mo, yan, sundin mo. Kundi maunawaan natin na ito ay biyaya. Ito ay pagpapala. It is an inheritance that we receive from the Father. Mga kapatid, meron tayong pangitain sa iglesyang ito. We have a goal, but by the year 2025, somehow we might be able to reach 5,000 people to God. At hindi natin maisa sa katuparan ang pangitain na yun hanggat hindi mo hinahayaan ang sarili mo na gamitin ka ng Panginoon. A single broom cannot just sweep away all the trashes. Mahirap palisin ang dumi kung isang tingting lang ang gamit mo. You have them together. You need them together. At tayo, tingnan natin yung verse 7, each one of us, hindi lang pili, kundi bawat isa sa atin, binigyan ng regalo, binigyan ng biyaya ng Panginoon para gamitin niya yung buhay natin para sa kanyang ikaluluwalhati. Pero hindi hawak ng Panginoon yung desisyon natin. We still have that freedom. At napakasarap na gamitin natin yung kalayaan na yon para mapaglingkuran ang ating Panginoong Jesucristo. Para mapaglingkuran ang Diyos. The same gift that given to Paul was also given to us. God has given us grace or gift that called us to do His ministry
to extend His sovereign rule over all. So isang pagpapala, isang pribilehiyo para sa buhay po ng bawat isa sa atin na tayo ay gamitin ng Panginoon. Tayo ay pinagpala ng Diyos upang tayo ay maging pagpapala sa iba. We are called to serve. We were handpicked by God from darkness to light. And we have been set free from the dominion of Satan to God. Ngayon, tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At alam mo kung ano ang pagkakaiba ng buhay na wala sa ating Panginoon at ng buhay ngayon na ikaw ay nasa Panginoon. May mga pagkakataon po sa buhay namin ng mga naglilingkod sa Diyos na gusto na naming umayaw. Gusto na naming kumalas. Pero we came into thinking na saan kami pupunta? Kung hindi kami maglilingkod sa Diyos, saan kami pupunta? I personally doesn't want to go back doon sa old lifestyle na meron ako. Sapagkat kung ikikwento ko muli yung buhay na meron ako noon, napaka-miserable. Napaka-walang kwenta. Pero sino ang mag-aakala na ang katulad natin ay pwedeng gamitin ng Panginoon para sa kanyang ikaluluwalhati? Sino ang mag-aakala na tayo ay pinili at tinawag ng Diyos? Matapos niya tayong pagpalain, matapos niya tayong iligtas, binigyan niya tayo ng kaloob para paglingkuran ang ating Panginoon. Sama-sama tayo, mga kapatid, na maglingkod sa ating Panginoon. Until we all reach that goal. We all reach that lost who are not yet with God. One thing na nasa music team ka. One thing na ushers ka. One thing na ginagamit ka ng Panginoon, yung financial status mo, para sa ikalalago at ika-extend ng gawain ng Panginoon. But as our National Youth Director told us, ministry is not a ministry unless we go and reach the lost. Tinawag tayo ng Panginoon para abutin yung mga taong wala pa sa ating Panginoong Jesucristo. At magalak tayo, mga kapatid. Magalak tayo sapagkat hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano mang magandang bagay na inumpisahan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, Kanyang tatapusin. Magalak tayo sapagkat tayo ay instrumento at kasangkapan ng Panginoon para sa Kanyang ikaluluwalhati. He gave us gifts so that through our lives, sa pamamagitan ng buhay natin, He might extend His sovereign rule sa ibang tao. Sa pamamagitan ng buhay natin, maluwalhati ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, makita po natin sa verse 12. Verse 7 up to 16 has connection with each other. Verse 7, sabi dito, each one of us has been given grace as Christ apportioned it. Sa ibang translation, special gift yung sinabi. And that gift that God has given to us has a specific purpose. At nakita natin doon sa verse 10 yung purpose na yon. At pangalawa, makita natin doon sa verse 12. Christ has given us gifts to prepare others for the works of service. Binigyan tayo ng Panginoon ng kaloob para ihanda ang iba para sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. So if we are going back doon sa verse 11, sabi dito, Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Remember that Paul is addressing the Ephesian churches. He's not addressing some specific group of people na mga nasa leadership, kundi yung congregation ng Ephesians. At ang sabi ni Paul, each one of us has been given grace.
Each one of us has been given a special gift. At dito makita natin, mayroong apostles, mayroong prophets, mayroong evangelists, mayroong pastors, mayroong teachers. I am not saying na lahat tayo maging pastor. I am not saying na lahat tayo maging propeta. I am not saying na lahat tayo maging apostles. Pero may tungkulin tayo na alamin kung ano yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin para magamit natin sa kanyang ikaluluwalhati. So binigyan tayo ng kaloob ng Panginoon para ihanda ang iba para sa paglilingkod sa Diyos. Marahil hindi mo alam kung nasaan ka ngayon. Marahil nalilito ka kung saan ka, kung magiging pastor ba ako, kung magiging evangelist ba ako, kung magiging missionary ba ako. O baka dahil nandoon ka pa sa kategory na ikaw ay inihahanda ng Panginoon para sa paglilingkod. So makita natin, si Paul at saka si Timothy. This is where discipleship inside the church goes in. Kaya meron tayong School of Workers. Kaya meron tayong NXA Pro during Sunday afternoon. Kaya meron tayong midweek service. Kaya meron tayong prayer and fasting para ihanda ang bawat isa sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung gusto mong maabot ang isang propesyon sa buhay mo, it will took time para pag-aralan yung propesyon na yon. Ganon din naman sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lang tayo basta bara-bara, basta pasok ng pasok, kundi tayo ay mayroong prosesong pinagdadaanan. Tayo po ay mayroong paghahanda na ginagawa para sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi ko alam kung nagagalak kayo na tayo ay gagamitin at inihahanda ng Panginoon para sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ko alam kung kayo ay natutuwa na tayo ay gagamitin ng Diyos at inihahanda para sa paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So makita natin kung bakit tayo ay binigyan ng Diyos ng kaloob. Is that for us to prepare others for the works of service. So kung aalalahanin natin si Paul at saka si Timothy, makikita natin na si Timoteo ay nagmula sa Listra at nakakilala ni Apostle Paul during his second missionary journey. And along the way, makita natin na si Timoteo ay hindi na lang isang regular na mananampalataya, hindi na lang isang ordinaryong Kristiyano, kundi pinagkakatiwalaan na ni Pablo para sa mga gawain ng ating Panginoon. So, Paul refers to him as a co-worker in 1 Thessalonians chapter 3 verse 2. Noong nagkaroon ng mga hindi katanungan na hindi nila maunawaan kung saan na nga ba napunta yung mga kapwa mananampalataya namin na namatay. Ano ang mangyayari sa kanila? So, Paul sent Timothy to them. At naging kabahagi ni Pablo si Timothy sa gawain ng ating Panginoon. So tinawag tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng kaloob ng Diyos para ihanda ang ibang tao para sa paglilingkod. Pero ang tanong, sino yung mga taong inihahanda natin para sa paglilingkod sa Panginoon? Sino yung mga Pablo sa loob ng iglesia na itunuturing natin na gagabay sa atin at maghahanda sa atin para sa paglilingkod sa Panginoon? Sino yung mga Timoteo sa loob ng iglesia na inihahanda natin para sa paglilingkod sa Panginoon? That's why we are calling out to go. Tinatawag tayo ng Panginoon para humayo. At yung mga taong makakakilala sa Panginoon ay ihahanda natin para sa paglilingkod sa Panginoon. It doesn't matter kung ano yung estado mo sa buhay ngayon. Hindi mo kailangang maging pastor. Hindi mo kailangang maging missionary para gampanan yung tungkulin sa gawain ng Panginoon. Kung saan ka tinawag ng Diyos, doon ka magpagamit. Kung ikaw ay estudyante ngayon, akayin mo yung mga kapwa mo mag-aaral. Kung ikaw ay nagtatrabaho ngayon, akayin mo yung mga tao na nasa workplace mo.
Kung ikaw ay tambay, akayin mo yung mga kapwa mo tambay. So makita natin na ang plano ng Panginoon, hindi lang para tayo ay iligtas. Hindi lang para tayo ay manatili nakaupo sa loob ng iglesia. Kundi bawat isa sa atin ay binigyan ng kaloob ng Panginoon upang gawin yung tungkulin na ipinagkatiwala sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, si Timothy, makita po natin, na siya ay nagmula sa pamilyang mananampalataya. He was raised from a family where they were Christians. So makita natin na kahit yung mga nanay, kahit yung mga magulang sa loob ng pamilya, mayroong tungkulin para ihanda ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya para sa paglilingkod sa Panginoon. When Joshua victoriously reclaimed the land of Canaan, tinanong niya yung mga tao, kanino kayo maglilingkod? Kay Baal? O sa mga Diyos-Diyosan? Pero sabi ni Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. Hindi naman siguro natin gusto na tayo lang ang maligtas. Hindi naman siguro natin gusto na tayo lang ang tumamasa ng mga pagpapala ng Panginoon. Meron tayong mga magulang, meron tayong mga kapatid, meron tayong mga mahal sa buhay na gusto rin nating makakilala sa Panginoon. Pero hindi ganun kadali na gawin ang bagay na yon, mga kapatid. Hindi basta-basta bibitawan ng kaaway ang mga taong matagal niya nang pinangahawakan. That's why we need to undergo training. That's the reason why kung bakit inihahanda tayo ng Panginoon para sa paglilingkod. Sapagkat yung panahon natin ngayon, yung mga tao sa panahon natin ngayon, hindi na katulad ng mga tao noon na salat sa kaalaman. Meron na tayo ngayon mga tao ngayon ng pagkakataon na malaman yung mga bagay-bagay. At patalino ng patalino. Doon po sa Naga sa Ateneo, nagtaka ako kasi alam ko na yung eskwelahan na yon na isang religious school. Pero talamak doon sa lugar na yon, talamak doon sa eskwelahan na yon, yung movement ng mga atheism. At kung pag-aaralan nyo po yung kanilang mga ideology, kung aalamin nyo po yung kanilang mga pananaw sa buhay, hindi ganoon kadali na baliin yung kanilang mga paniniwala. Hindi ganoon kadali na baguhin yung kanilang pananaw sa buhay. At kung hindi tayo mag-undergo sa training, kung hindi tayo daraan doon sa paghahanda na nais ng Panginoon, na plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, marahil imposible para sa atin na maakay sila. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit wala nang epekto sa tao na sabihin na lang natin sa kanila na mahal sila ng Panginoon? Every year, ipinapalabas sa TV na si Kristo ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo, ipinako sa krus para sa ikapagpapatawad, papapatawad ng ating mga kasalanan. Dumanak ang kanyang dugo para tayo ay linisin. Pero walang epekto sa mga taong nanunood. Walang epekto sa mga taong nakakaparinig. Kasi common na lang sa kanila yung pag-ibig ng Panginoon. Common na lang sa kanila, parang common thing na lang yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So ma-appreciate natin yung proseso na ating pinagdadaanan para tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Ma-appreciate natin yung paghahanda na ginagawa ng Panginoon through the leaders doon sa mga churches. Tinawag tayo at pinili ng Panginoon para sa paglilingkod na ito. At sana makita natin yung pagpapala na yon. Makita natin yung pribilehiyo na yon. Nung ako po ay umattend sa youth camp, hindi naman actually sa akin nagmamatter kung ano yung mga iyakan,
kung anong klaseng praise and worship na ginagawa nila, kung ano yung mensahe na binabahagi ng lingkod ng Panginoon doon sa harap. Pero during that last night, it is as if the Lord was spoken to me na out of all the people, out of all the youth na naririto sa Bicol region, isa kami sa pinili ng Panginoon. Isa kami sa inappoint ng Panginoon para mapakinggan, para maatendan yung gawain na yon. At marahil ganun din sa bawat isa sa atin. What a privilege for each and every one of us na napakikinggan natin yung salita ng Panginoon. Nauunawaan natin na tayo ay pinili at tinawag ng Diyos. So inihaanda tayo, pinigyan tayo ng kaloob ng Panginoon. Upang ihanda ang bawat isa sa atin sa paglilingkod sa Diyos. So pangatlo, makita natin, to equip His people for the work of service, and doon sa last phrase ng verse 12, so that all the body of Christ may be built up. So binigyan tayo ng kaloob ng ating Panginoon. He gave us grace and gifts so that we can build each other up upang patatagin ang bawat isa po sa atin. Hindi magiging matatag ang isang iglesia kung walang maayos na pundasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi magiging matatag ang iglesia kung hati ang kanilang paniniwala at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi magiging matatag ang isang iglesia kung tayo ay punong-puno ng mundong ito. We are consumed by this world, by the pleasures of this world. So makita natin na yung purpose doon sa verse 7, yung purpose ng gifts, yung purpose ng grace na ipinagkaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin is for us to build each other up. Kung ikaw ay na-encourage ng Panginoon, allow yourselves to encourage others na mga nangihina. Kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, allow yourselves to be a blessing to others. Kung ikaw ay binigyan ng karunungan at katalinuhan ng Panginoon, allow yourselves to share your wisdom and knowledge to others. So makita natin na ginagawa natin yung bagay na ito until we unite on our faith. Hanggang sa magkaisa tayo sa ating paniniwala, hanggang sa magkaisa tayo sa ating pananampalataya, until we all reach unity in the faith. So yung paglilingkod para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon at yung paghahanda sa bawat isa sa atin para makapaglingkod sa kanyang kaharian, ginagawa natin upang tayo ay magkaisa sa ating paniniwala. At upang tayo ay lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sapat yung isang linggo lang sa isang araw lang sa isang linggo upang lubos mong maunawaan at makilala ang ating Panginoong Jesucristo. It will take you time for you to know somebody. Kailangan maglaan ka ng oras para lubos mong maunawaan at makilala ang isang tao. Kaya tayo tinuturuan na manalangin. Kaya tayo tinuturuan na mag-devotion. Kaya tayo tinuturuan na magbasa ng salita ng Panginoon. Because they are preparing us. Inihahanda tayo ng Panginoon para sa paglilingkod at para patatagin ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang iglesyang walang matatag na pundasyon ay madaling akayin na kung ano-anong katuruan sa mundong ito. Ang iglesyang walang matatag na pundasyon na hindi nakasalig sa ating Panginoong Jesucristo ang pundasyon ay napakadaling akayin ng kung ano-anong katuruan sa mundong ito. So mga kapatid, makita natin yung pagpapala. Makita natin yung pribilehiyo na ipinagkaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. We were equipped for the work of service and we build each other up until the unity of our faith
in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measures of the fullness of Christ. Lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At ang isang Kristiyano, ang isang iglesia na may matatag na pundasyon sa ating Panginoon ay hindi kayang tibagin, hindi kayang gibain ng kung sino man. Kaya kahit anong pagsubok na pinagdaraanan ng isang iglesia, hindi ganun kadaling wasakin. Sapagkat nandoon sa ating Panginoong Jesucristo ang pundasyon. Then we will no longer be infants. Mga bata na napakadaling i-persuade. Mga bata na napakadaling akayin. Infants tossed back and forth by the waves and blow here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. So kung hindi natin tuturuan, kung hindi natin ihahanda, kung hindi natin ipapagamit yung buhay natin para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, ang dyablo patuloy at patuloy nakikilos upang pamunuan ang sanlibutang ito. And yet we know the truth, but we do nothing about the truth. Kung hindi ka seryoso, kung hindi tayo seryoso sa pagiging buhay Kristiyano natin, seryoso ang dyablo sa kanyang pagiging demonyo. And he do everything to gain power. He do everything para pamunuan ang isang tao. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit yung mga taong akala natin matatag na sa pundasyon sa ating Panginoong Jesucristo, they claim that sa isang iglap, bigla na lang nilang sasabihin na hindi na sila mga Kristiyano, hindi na mga mananampalataya, mga kilalang personalidad sa mundo ng Kristyanismo. It's because perhaps they didn't lay their foundation sa ating Panginoong Jesucristo. So makita natin, ma-appreciate natin yung panawagan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung hindi natin gugustuhin na maglingkod sa Panginoon, kanino ba tayo maglilingkod? Kung hindi natin iaalay ang buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo, kanino natin gustong ialay ang buhay natin? Mga kapatid, kung isusuko lang naman ang buhay natin sa ating Panginoon, isuko na natin ng buong buo. Nang sa ganoon, patuloy tayong mabalot ng kanyang kaluwalhatian. Patuloy na maranasan natin yung biyaya at maunawaan natin kung ano yung hiwaga ng kanyang salita. Hindi ba kayo natutuwa na tayo ay gagamitin ng Panginoon? Hindi ba kayo masaya na tayo ay inihahanda ng Diyos para sa paglilingkod? Marahil ngayon, hindi pa. But time will come when that stone heart of yours turn to be a compassionate one. At ramdam mo yung pain, ramdam mo yung sakit na makita ang taong wala sa ating Panginoong Jesucristo. That is when you will realize na mahalaga itong mga bagay na sinasabi ko sa harapan ninyo. Alam nyo ba na dumating sa time na halos ayaw ko nang lumabas ng bahay? Dahil every time napupunta ako sa park, every time napupunta ako sa malls, sa mga mall, there was a thinking in my mind na anyway, hindi pa naman ako nito nagpapastor no mga time na ito, there was a thinking in my mind na what if during this time dumating ang Panginoon? What if during this time biglang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo? At heto yung mga tao, ginagawa yung mga bagay na makapagpapasaya sa kanila. Ginagawa yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At masakit sa kalooban na makita mo ang isang taong wala sa ating Panginoong Jesucristo. Masakit sa kalooban na alam mong meron kang pamilya, meron kang kaibigan, meron kang kakilala, meron kang katrabaho na alam mong wala sa ating Panginoong Jesucristo. And yet, here we are. Narito tayo, ini-enjoy yung biyaya at presensya ng Panginoon. Mga kapatid, nawa yung pagpapala ng Diyos ay hindi lang manatili sa buhay ng bawat isa sa atin. Bagkus, hayaan natin na yung buhay natin gamitin ng Panginoon para sa kanyang ikaluluwalhati.
Hindi habang buhay. Narito yung mga pastor natin para gabayan tayo. There's a limit in our life. At kapag dumating yung panahon na yun, sino ang papalit? Sino ang magti-take over? Sino ang gagawa ng mga bagay na ginagawa, nakikita natin ginagawa ng mga nasa leadership ngayon? Hindi tinawag ng Panginoon yung mga akala ng mundong ito ay qualified. Kundi tinitingnan ng Panginoon yung puso ng bawat isa sa atin na willing sumunod. Willing mag-respond sa panawagan ng Panginoon. Willing magpagamit for us to be a broken vessel. Maging daluyan ang buhay ng bawat isa sa atin ng pagpapala na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa sa umagang ito, makita natin na tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya upang makapaglingkod sa Kanya. At ang biyaya na ito, ang regalo na ito, ay magagamitin natin para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo at upang ihanda ang mga susunod na henerasyon para sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. At upang mapatatag ang bawat isa po sa atin na sumasampalataya sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sapagkat pinagpala mo kami espiritual. Iniligtas mo kami, Panginoon, at binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. At ngayon, binigyan mo kami ng kaloob upang makapaglingkod sa iyo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming makita ang halaga ng iyong panawagan sa buhay ng bawat isa sa amin. Makita namin yung eternal significance na hindi nawawala ng kabuluhan. Ang bawat pagsunod, ang bawat paglilingkod, ang bawat pagtupad sa iyong kalooban, Panginoon. Kundi ito ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa iyong pangalan. Baguhin mo nawa, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin at ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na kumilos at magministeryo sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo na magkaroon kami ng puso na nais sumunod sa iyo, puso na nais maglingkod, puso na nais magpagamit sa iyo, O Diyos. At hayaan mo na ang buhay ng bawat isa sa amin patuloy mong gamitin upang abutin ang mga taong hindi pa nakakakilala, hindi pa nananampalataya, at hindi pa nakikipag-isa sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na ang buhay na ito patuloy na maging kagamit-gamit para sa iyong kaharian. Hayaan mo na ang buhay na ito ay lumago sa pagkakilala sa iyo nang sa ganon, maipasa namin at maipagpatuloy namin ang naumpisahang gawain sa iglesyang ito. Salamat, O Diyos, sapagkat pinili mo ang bawat isa sa amin. Tinawag mo kami para sa paglilingkod na ito. At inihahanda mo kami upang papurihan at paglingkuran ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita at hayaan mo, O Diyos, na makita namin ang iyong panawagan sa buhay ng bawat isa. Sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tunay nga po, napakaganda ng mensahe na ating napakinggan. Amen. Kung hindi ka seryoso sa pagiging Kristiyano, si Satanas ay seryoso sa pagiging demonyo. So, napakahalaga sa ating mga mananampalataya, maglingkod kay Kristo. Kung hindi ka kay Kristo maglilingkod, kanino ka maglilingkod? Amen po. Walang iba kundi sa Panginoon lamang tayo. Ano mang pinasimulan ng Panginoon, ito'y Kanyang tatapusin. Pagpatuloy lamang tayo. Ano man ang panawagan ng Panginoon sa iyo, isa katuparan mo. Sapagkat ang tumawag sa iyo ay tapat. Amen. Praise God. So matapos nating mapakinggan ang katotohanan ng salita ng Diyos, napakahalaga na ito po'y atin pong
maisakatuparan, maipamuhay at patuloy na lakaran. So salamat po sa mensahe na ating tinanggap ngayon pong umaga. So praise God. Kung tayo po ay nag-aapoy sa paglilingkod sa Panginoon, patuloy hong mag-apoy sa kanyang harapan, patuloy na mag-apoy na maglingkod sa Panginoon. So i-check ho natin, baka wala na hong apoy, baka uling na, no? So patuloy nating paglingkuran ng Panginoon. At marami pa siyang tatawagin. Meron tayong Vision sa Church, 1,000 by 2025. Ito'y magagawa ho natin kung bawat isa atin ay seryoso maglilingkod sa Panginoon. Praise God. So, tayo po ba'y napagpala ng salita ng Diyos? Amen. Okay? So, ngayon po, dako tayo sa ating mga ilang mahalagang announcement, no? At meron tayong ilang mga adjustment. Pero bago tayo darako sa ating announcement, okay? O bago tayo dumako dun sa isang mahalagang announcement natin, ito yung mga dati ng announcement natin. Yung NXA, mamaya po, Youth Light Fellowship, mamayang alas 3 hanggang alas 4:30. Lahat ng mga nasa college and high school, no, nasa senior high. So, para po ito sa inyong gawain na ito. Alas 3 hanggang alas 4:30. Yung gawain po ng Men's Fellowship, mamaya pong alas 3 hanggang alas 4, dito rin po sa church. Yung midweek service po natin, ito ay bahagi ng paghubog sa atin, kagaya ng message kanina, 6 to 7 p.m. every Thursday. No? 6 to 7 p.m. Midweek service po natin. And Women's Fellowship, every Saturday, 8 a.m. to 10 p.m. So lahat pong mga kabaihan, kayo po ay hinahamon na makibahagi sa gawain ito. At mayroong napakagandang balita para sa mga kababaihan, no, sa fellowship na ito. So, Women's Fellowship po ay merong plano this coming May, no, mag-uumpisa ng Mayo. Okay. So, meron pong gift certificate worth 500 pesos for every birthday celebrant exclusively for regular WM attendees. Okay, so yun yung ibibigay sa inyo. So, ang usapan po, no, wala ho kayong absent. Okay? Yun lang naman yung usapan. Okay? And then para po ito sa inyo. So, mula po sa inyong Pangulo at Coordinator. Okay? So, maliwanag ho yun sa mga kabaihan natin. So, yung Kids Fellowship po or Children's Ministry, so yung Barangay Kumon ay naka-assign po na teacher natin, si Teacher Cindy. So, every Saturday din po yung gawain, 2 p.m. Doon po kila Brother Santos. No? Sa Barangay Kabangan naman, naka-assign po si Teacher Irma. Okay? So, at kanyang mga kasamahan, doon po kila Brother Agip. Lahat ng mga bata nasa Kabangan, doon po mag-iipon-ipon kila Brother Agip, alas 3 ng hapon. Salvation naman po, si Teacher Jen. Every Sunday, no? I think 3 p.m. po ito sa bahay po ni Teacher Jen. Okay? And then, magkakaroon po tayo ng water baptism. So, yung lahat ng nagdanais po na magpabaptize, okay, ay magpalista lamang po kay Sister Karen at lahat po nasa listahan na magkakaroon po tayo ng orientation sapagkat during the orientation, pwede pa rin ho tayong mag-decide or pwede tayong umurong. So, ito ho'y hindi naman sapilitan, pero kung tayo po ay handang sumunod sa Panginoon, no, sold out tayo kay Lord, so magpalista ho tayo dyan. Okay? Kay Sister Karen. Ito po ay gagawin natin April 17 sa Saturday. Mag-uumpisa ng 8 a.m. sa San Lorenzo Beach, Tabaco City. So yun po yung ating ilang mga mahalagang announcement. Mamaya po, yung mga young professional ho natin ay magpaiwan sapagkat meron po tayo pag-uusapan about sa ating outdoor fellowship and project. Okay? So lahat po ng young pro, after ng service, paiwan po muna. Para po sa ating pong outdoor fellowship. Then, ngayon po, bale, nitong nakaraang linggo ay tumaas po yung bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 or ng virus. So, halos po yung kanilang history travel is within Albay. So, nangangahulugan, delikado ho tayo sa ating kalagayan. So, pinapaalalahanan po na
tayo ho dito sa Light Church, no, mga kapatiran at maging yung mga naka-online ay wag ho tayong basta-bastang pumunta doon sa mga matataong lugar na maiwasan ho natin. Okay? So, nais po natin protektahan ang bawat isa, lalo-lalo kapag nag-fellowship ho tayo dito. So, hindi ho natin alam. Okay? Minsan, meron na ho tayong ganoon. So, salamat sa Panginoon at wala pa naman tayong naitatalang kaso dito sa church o sa mga miyembro ho natin. So, ngayon po bilang tugon, kahapon ay nasa 10 yung bilang at ngayon naman po ay nasa 8. Ibig sabihin, yung 2 gumaling na. Kung ito ay magpapatuloy po yung ganong paglobo ng bilang ng mga tinatamaan ng sakit, no? Dito po, no, gagawin ho natin, magkakaroon tayo ng adjustment by next Sunday. Kaya meron ho tayong papel na isusulat ho natin yung ating pangalan, yung ating lugar, yung contact number, and schedule ng service. So, posible ho mag-adjust ho tayo next Sunday ng service, gagawin uli ho natin ng 2 service, yung church service ho natin. Yung pang alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 9 ng umaga hanggang alas 10:30 ng umaga. So, yun po yung gagawin ho natin kapag ngayong linggong ito, patuloy po ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan. Actually, ngayon pong umaga, kahapon, pinaunahan ko na pinasabihan na yung mga bata, wag na muna, 11 years old below, wag na munang mag-join sa fellowship. Bakit po? Kasi masyadong mataas po yung bilang kahapon. Okay? So, ngayon, kapag bumaba ho, itong linggong ito, so magkakaroon tayo ng, magpapatuloy ho tayo sa ganitong sitwasyon, no? Na fellowship. Pero kapag tumaas po, automatic, na ang gagawin ho natin next Sunday, ay magkakaroon tayo ng 2 service, 8 a.m. to 9 a.m. and 9:30 to 10:30. So ngayon po, meron tayong papel na ipamimigay, Sister Karen, okay, pwede nang pamigay. Mag-fill up ho tayo dyan, isulat ho natin yung pangalan, yung address, contact number, and yung atin pong yung schedule na gusto ho natin. Sapagkat ite-text ho kayo, i-message po kayo, okay? I-message po kayo patungkol sa schedule. Halimbawa, pagka sumobra yung pang-umaga, so yung pang-first service, ilalagay ko second service. O kung marami yung second service, ilalagay ho kayo sa first service. No? Sapagkat babawasan ho natin yung mga upuan dito. So kapag patuloy yung bilang natin itong linggong ito, kapag hindi po ito bumaba. Okay? So para maiwasan po natin yung ganitong kalagayan, no? O sitwasyon. So, paglabas nyo po, ibalik nyo po kay Sister Karen, no? Itong mga pinilapan natin. Pangalan, okay? Lugar, contact number, and yung schedule ng service, no? Kung first service kayo o second service. Okay? So pangalan, lugar, contact number, and schedule ng service po na gusto nyong puntahan o atendan. And so kapag nag-double service ho tayo, automatic na hindi ho kasama yung 11 below. Okay? Ibig sabihin 12 above yung iaalaw ho natin dito sa church na pumasok, no? Para po maprotektahan sila. Okay? So, ngayon po, ipagpapatuloy pa rin ho natin yung atin pong ilang mga mahalagang protocol na ginagawa dito sa loob ng church. Yung pagsusuot ng face mask, so wag ho nating tanggalin, lalong-lalo na ho naka-aircon ho tayo. So, yung alcohol, kung meron ho tayong dala-dala, mas mainam. No? Pero kung wala, dyan ho, meron ho tayo pagpasok, maglagay ho tayo, at maging paglabas ho natin. And then, kagaya ho ng nakaugalian na ho natin, lalong-lalo nung kasagsagan, ipagbabawal muna natin yung
kumbaga until now kasi kailangan ho ito, no? Bagamat kinasanayan at kultura na natin, yung pagmano, okay na yung malayo lang na ah, kumbaga nagkita kayo, no, bilang paggalang, so may ibang pamamaraan naman. So wala lang hong physical contact, no, na hahawakan yung kamay or ano. So ito ho'y bahagi ng protocol na atin pong ginagawa, yung hugging and beso, no, maging yung prolonged conversation, no. So iwasan po natin, okay, so ginagawa lamang ho natin ito dito sa loob, dito sa church at maging sa labas, maging practice din po natin kahit saan tayo pumunta. So, dahilan patuloy pa rin po yung virus na ito, no, na meron ho tayo sa bansang Pilipinas. Okay? So, ayaw ho nating matulad sa NCR ngayon na nagkaroon ng ECQ. Nangangahulugan, every barangay, mayroon po siyang mga checkpoint at medyo mahirap po yung ganong kalagayan na minsan na ho nating naranasan. Okay? So, sino po ang gustong bumalik sa ECQ? Wala, siyempre, no? So, hindi ka makakalabas. Hanggang diyan ka lang sa bahay. Kaya, magagawa ho natin iyan sa pamamagitan ng atin pong pakikiisa sa ginagawa ng ating pong gobyerno, maiwasan ang ganitong karamdaman. So ngayon po, kapag natuloy ho tayo next Sunday, no? Kapag natuloy ho tayo next Sunday ng dalawang service, ang upuan po sa loob ng church ay nasa 40 na lang po o 45, okay? 45 chairs. Magkakaroon po kayo ng mga designated chairs at kasama hong i-message kayo, i-text kayo na bukas ang inyong upuan ay itong number na ito. At nandyan po yung usher para tulungan kayo o i-assist ho kayo doon sa mga designated chairs. Okay? So ganun po yung ating gagawin, no? Oras po na tumaas pa yung bilang itong linggong ito. Kasama ng prayer, yung pag-iwas sa matataong lugar, no? Kaya kailangan po natin, no? So, gayon din po, paalala, kapag madalas ho tayong nauuhaw or medyo namamaos, magdala ho tayo ng sarili lang natin ng bottled water. Okay? So, halos isang oras lang naman yung service na gagawin ho natin. So, yun po yung ating ilang mga mahalagang paalala. Okay? Nagagawin ho natin next Sunday kapag lumobo yung bilang ng kaso ng mga pasyenteng tinatamaan ng COVID-19. Okay? So, maliwanag na po sa atin. Okay, so, okay. Mamaya, yung pinilapan natin, iwanan ho natin kay Sister Karen, no? Paglabas ho natin. Okay, so ito lang po yung ating mga mahalagang announcement. May mga kapatid ho tayong wala ho dito. At kung sila po ay kapitbahay ninyo, pakipaabot na lang ng ating announcement. Okay, and I think naka-live pa rin tayo ngayon. So yung mga naabot ng live ngayon ay nag-live ngayon sa kanilang mga bahay. So ito po yung gagawin ho natin kapag lumobo yung bilang ng mga kaso ng may karamdaman sa linggong ito. So, ititingnan pa rin ho natin, babalansin pa rin natin, no? So, i-check pa rin natin sa mga susunod na pangyayari itong linggong ito. Okay? So, yun lamang po. Kung may mga katanungan kayo, rin yun lamang po akong i-message, i-text, or kausapin patungkol sa ilang mga katanungan o pagbibigay linaw. Okay. So, yun lang po ang ating mga mahalagang announcement. Ngayon po, darako tayo sa isang paglilingkod sa Panginoon, no, sa ating pong mga pagkakaloob, para po sa ating mission, sa ating tithes and offering. So, italaga ho natin ito sa Panginoon at ipanalangin natin. Let us pray. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa mga pagpapalang iyong kalob sa amin. Salamat, Panginoon, sa buong isang linggo na tunay po na hindi mo kami pinabayaan.
Bagkus nariyan, Panginoon, ang iyong tulong. Nariyan, Panginoon, ang iyong pagkakaloob ng mga pagpapala, Panginoon, sa buhay namin. Lord, tunay po na narito ang aming mga handog. Handog ng mga kaloob ng mga ikapo, dakilang Diyos at maging kaloob na para sa misyon. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, at tinihiling ng pagpapala ay patuloy pong dumaloy. Hayaan mo, O Diyos, na ito'y magamit pa sa ikalalawak ng iyong gawain dito sa iglesia at maging sa pag-abot pa ng ibang mga tao. Amang banal, dalangin po namin na patuloy ka pong mapapurihan sa pamamagitan nito at ang makalangit na pagpapala ang iyong pong pagkaloob sa buhay ng bawat isa. Purihin ka po, Amang banal. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.